Good day, mga kayang master, eto na ang susunod na kabanata ni Mr. Daryl Darby pero bago ang lahat pa-like and share and subscribe ang ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng kabanata, at eto na rin ang full chapter ni Mr. Daryl Darby kaya abang-abang na lang po sa iba pang mga kabanata. Marami pong salamat. Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Kabanata 2846. Nang sinabi niya ito, si Zian ay puno ng mga ngiti. Sinamantala ako ng nakakainis na si Daryl na ito at sinasabing hindi siya maintindihan ng kanyang baguhan. Ang pinaka nakakainis, patuloy niya akong inaasar, ngayon ay tulungan mo ako, napakadali niyan. Damn it! Napansin ang panunuya sa sulok ng bibig ni Zian, labis na nalulumbay si Daryl. Nang makita ang eksenang ito, hindi mapigilan ni Chester, habang nakikipaglaban upang pigilan ang pagkubkob ng mga sundalong Ming, sinigawan niya si Daryl. Daryl, ano ang hinihiling mo sa isang babae? Ito ang mga aswang na sundalo ng mundo ng multo, hindi mo ito makayanan. Bilasan mo at iwan mo akong mag-isa. Mukhang balisa si Chester nang sinabi niya ito. Nang siya ay nasa ganoong sitwasyon, hindi niya mapigilan ang sarili, at hindi na niya kaladkarin si Daryl sa tubig. Sa oras na ito, hindi alam ni Chester na ang babaeng nasa harapan niya ay may isang pambihirang pagkakakilanlan, at siya ay 9 na araw na santo mula sa dumi ng Diyos. Umiling si Daryl, mariin ang mukha. Si Zian ay mukhang nakakatawa, at ngumiti ng mahina kay Daryl. Narinig mo ba, hindi kailangan ng aking kuya ng tulong ko. Patay na ang buhay, nakiusap ako sa iyo. Si Daryl ay labis na balisa. Nang makita ang taos-pusong mukha ni Daryl, hindi nakatiis si Zian na tumanggi, at medyo huminahon ang kanyang tono. Maaari akong mangako na ililigtas siya, ngunit kailangan mong ipangako sa akin ang 3 bagay. Bagaman medyo si Daryl walang kabuluhan, may ilan sa main. Ang ilang katanyagan, kung nais mong makahanap ng iba pang mga santo, tiyak na kailangan mo ang kanyang tulong. Mabuti, tumango si Daryl nang hindi man lang iniisip. Hanggat may iligtas niya si Brother Chester, pabayaan ang 3 mga kondisyon, ang 300 Daryl ay hindi nakasimangot. Bukod dito, kahit na si Yufeng ay walang gaanong pakikipag-ugnay kay Zian, alam din niya na si Zian ay isang 9 na araw na santo, hayaan ang aking sarili na gumawa ng mga bagay na nakakasakit sa mundo. Nang makita na siya ay nangako ng napakasimple, tumango si Zian sa kasiyahan. Pagkakita mong ikaw ay taos puso, pagkatapos sasabihin ko sa iyo kung paano makitungo sa mga underworld na sundalo. Ano, narinig ito, natigilan si Daryl, pakiramdam ay niloko. Sabihin sa iyong sarili ang paraan, iyon ay, Zian ay hindi kailangang gumawa ng isang paglipat. Kung nagkamali ako, si Daryl, Zian ay walang pakialam sa mukha ng hangin, dahan-dahan. Mayroon kang one-stop maliban sa kanilang isiwalat, at nagkaroon ng maraming panloob na alchemy. Ang dragon ay ang pinakasagradong hayop, swerte manalo sa mundo. Nagtataglay ng kataas-taasang makalangit na walang kamatayan na aura, na sinamahan ng panloob na alkemiya upang mabuo ang isang universo na lumalabag, sa demonyo, ay maaaring sugpuin ang mga masasamang espiritu ng mga sundalong nasa ilalim ng lupa. Nang marinig ito, biglang naging malinaw ang Daryl. Gayunpaman, sa susunod na segundo, si Daryl ay medyo napahiya at hindi mapigil ang sabihin. Naiintindihan ko ang sinabi mo, ngunit hindi ko pa naririnig ang tungkol sa pagbuo ng mahika na ito sa universo. Sa pagbuo ng Bai Chi Shen, maraming mga record sa mataas na antas. Ang pamamaraan ng pagbuo, ang Universe Demon Breaking Formation lamang na ito, na hindi na itala, at maging si Daryl ay hindi pa naririnig. Sa katunayan, ang Universe Demon Breaking Array na sinabi ni Zian ay ang pagbuo ng domain ng Diyos, na hindi kabilang sa Jiushu Continent, at normal na hindi alam ni Daryl. Okay lang, si Zian ay nagpakita ng isang bahagyang ngiti, tiwala sa pag-asa. Maghintay ka lang hanggang sa makinig ka sa aking mga tagubilin. Una mong ilabas ang panloob na alchemy sa iyong katawan at ilagay ito sa paligid alinsunod sa 5 elemento at chismis. Daryl hindi marinig ito. Nang walang pag-aalinlangan, kumuha siya ng 12 panloob na alchemy mula sa kanyang katawan at inilagay ito sa paligid ng kakahuyan. Sa ginugol na 3 taon sa Death Valley sa Wilderness Territorio noon, pumatay si Daryl ng maraming mga espiritong hayop, at maraming mga panloob na alkemiya. Kahit na bumili siya dati, marami pa siyang natitira sa kanya.
Inilapag ang panloob na alchemy, pinakawalan ni Daryl ang batang dragon sa ilalim ng pagsay ni Ziyan. Jules, sa sandaling ito, Daryl ay hindi maaaring tulong pagbulong-bulong sa kanyang sarili. Ito ay nasa sayo upang isave si Brother Chester sa oras na ito. Dagandong matapos ang huling pangungusap ay nahulog, narinig niya ang isang dagandong na shocked ang kaluluwa. Pagkatapos ang batang dragon ay sumabog sa hangin. Bagaman hindi pa siya lumaki, ang malakas na hininga ng hayop ang bumabalot sa buong kagubatan. Sa sandaling ito, ang mga sundalo sa ilalim ng mundo na nakatuon pa rin, sa pakikitungo kay Chester ay pawang hindi maipaliwanag na palpitation sa puso, at lahat sila ay natigilan nang makita nila ang mga dragon na biglang lumitaw. Nagulat din si Chester, nakatingin sa batang dragon na lumulutang sa hangin. Kabanata 2847. Ano ang nangyari kailan nagkaroon ng dragon si Daryl Roar? Sa sandaling ito, ang batang dragon ay inatasan ni Daryl, ang kanyang mga mata ay mahigpit na nakakandado sa mga sundalong Ming, at pagkatapos nito, muling sumabog ang isang dagandong, at bigla, ang mga ekspresyon ng mga sundalong Ming ay nagbago ng husto. Ngunit hindi nagtagal, natuklasan na ito ay isang batang dragon lamang, at maraming mga sundalo sa ilalim ng lupa ang nakakuha ng kanilang kumpiyansa. Isang batang juvenile. Oo, huwag kang magpanik, ang isang batang dragon ay hindi man tayo masasaktan. Sa pongol, ang mga sundalong ito ay nahahati sa dalawang koponan. Ang isang koponan ay nagpatuloy na kinubkob si Chester, ang ginawa ng ibang koponan, patungo sa batang dragon. Gayunpaman, sa kalagitnaan ng pagmamadali, napagtanto ng mga sundalong ito sa ilalim ng lupa na may mali, at nakita nila na, sa paligid ng kagubatan, inilagay ang ilang panloob na alkamiya, na tila magulo, ngunit naglalaman ng misteryo. Hindi lamang iyon, ang lokasyon ng batang dragon sa harap niya ay nasa gitna ng mga panloob na alchemy. Sa oras na ito, ang mga sundalong ito sa ilalim ng mundo ay hindi pa alam, ang formation sa harap nila ay tinawag na Shankun Demon Breaking Formation, na pinigilan lamang ang mga masasamang espiritu sa kanilang mga katawan. Sa sandaling ito, nang ganap na nabuo ang formation, sa pagsabog ng banal na hayop na aura, ang masamang espiritu na orihinal na bumalot sa kakahuyan ay biglang nawala. Hindi lamang iyon, napagaan din ng presyon si Chester. Sumama kayo, patayin ang batang dragon. Sa oras na ito, isa-isang reaksyon ng maraming sundalo sa ilalim ng lupa, at bigla silang napukaw ng kanilang bangis. Kaboom! Maraming sundalo sa ilalim ng lupa ang sumabog ng sama-sama, na bumubuo ng isang masasamang aura, tulad ng isang madilim na ulap, na nakabalot sa batang dragon. Nang makita ang eksenang ito, binuhat ito bigla ni Daryl, at hindi mapigil ang pigain ang pawis para sa batang dragon. Si Ziyan sa tabi niya ay sobrang kalmado. Bagaman maraming mga sundalo sa ilalim ng lupa, lahat sila ay nasa ilalim ng lupa. Mahirap saktan ang dragon, kung tutuusin, ang dragon ang pinakamalakas na hayop. Umungal, nakikita ang maraming mga sundalo sa ilalim ng lupa na nagmamadali. Ang batang dragon ay hindi gulat na gulat. Pagkatapos ng isang dagandong, kaagad na sumunod, binuka niya ang kanyang malaking bibig. Sa susunod na segundo, nakita ko ang dalawang sundalo sa ilalim ng lupa na nagmamadali sa harap, nakakulong ng isang malakas na hininga, at pagkatapos ay direktang napalunok ng batang dragon. Damn it! Nang makita ang eksenang ito, laking gulat at tuwa ni Daryl. Hindi inaasahan, ang lunok ay maaaring lunukan ng mga sundalo sa ilalim ng lupa. Malinaw na napansin ni Daryl na ang lakas ng masamang espiritu na nilalaman ng dalawang sundalo, sa ilalim ng lupa na nilamon ng batang dragon ay dahan-daw ang pinagsanib ng batang dragon at naging sariling kapangyarihan. Lumalamon hindi lang iyon, nanginginig din si Ziyan sa mukha nitong puno ng pagkagulat. Ano ang mali? Hindi nagtanong na tanong ni Daryl. Si Ziyan ay tinitigan ng mabuti ang batang dragon, hindi maitago ang panloob na pagkabigla, nanginginig ang kanyang tono. Ang mga dragon ay ang pinakamalakas na hayop, ngunit ang mga kasanayang ipinapasa ng dugo ay hindi hihigit sa tubig, sunog, kulog at kidlat, ngunit doon ang mga ito ay mga dragon din. Ang ilang mga espesyal na kakayahan, sa kasong ito, lilito lamang isang beses bawat 10,000 taon. Sa pamamagitan nito, hindi mapigilan ni Ziyan na huminga ng malalim, at nagpatuloy. Hindi inaasahan,
ang iyong dragon ay may kapangyarihang lunukan ito bago ito maging isang matanda. Hindi ka panipaniwala matapos ang huling pangungusap, tuwang-tuwa si Ziyan. Oo, mayroong 3 kapangyarihan ng mana ng pamilyang dragon, sa makatuwid nga, tubig, sunog at kulog at kidlat. Sa makatuwid, sa mga alamat ng main, may mga fire dragon, water dragons at thunder dragons sa mga alamat ng mga dragon, ngunit mayroon ding mga individual dragon dahil sa kanilang mga talento at iba pang mga kakayahan. Ngunit tulad ng sinabi ni Ziyan, ang sitwasyong ito ay napakabihirang. Kabanata 2848. Gayunpaman, hindi alam ni Ziyan, ang batang dragon sa harap niya, sa ilalim ng proteksyon ng angkan ng alakdan, ay tahimik sa tubig ng gisyo ng higit sa 3,000 taon ng maglaon, dahil sa isang pagkakataon, nasisipsip muli ng kaluluwa ni Jewel, masasabing ito ang pagsasama ng kaluluwa ni Jewel na nagpasadyang espesyal sa batang ito, tumawag ka. Narinig ito, hindi maipahayag ni Daryl ang kanyang kaguluhan, ang dragon espiritu na hayop na pag-aari niya pa rin ang pinaka-espesyal na isa. Bagaman hindi alam ni Daryl na ang kaluluwa ng batang dragon na nasa harapan niya ay si Jewel, hindi niya maipaliwanag na masaya siyang makita na may espesyal itong kakayahang lunukan. Ito ang pagkakita sa kanyang dalawang kasama ay direktang napalunok ng mga batang dragon sa harap nila. Ang natitirang mga sundalong Ming ay nagpapanik, halos takot. Takbo patakbo, hindi ko alam kung sino ang sumigaw. Sa isang sandali, ang mga sundalong multo na ito ay tulad ng takot na mga ibon at hayop, at nawala ng walang bakas sa isang kisap mata. Ang paglunok ng batang dragon ay ang katapusan ng kaluluwa na lumilipad palayo, na maglakas loob na manatili. Si Chester ay nakahinga ng maluwag, mahinang nakasandal sa isang puno at nakaupo, lihim na nagagalak. Sa kabutihang palad, may mga dragon espiritu na hayop sa hangin, kung hindi man, talagang mapapahamak ito ngayong gabi. Sa sumunod na segundo, ngumiti si Chester kay Daryl at sinabi, "Oo, Daryl, kailan ka nakakuha ng dragon espiritu?" Pagkatapos nito hindi mapigilan ni Chester na sulyapan si Ziyan, at pabiro nitong sinabi. Gayun din, hindi pa nagkakilala ang nakababatang kapatid na ito, hindi mo ba ipinakilala si Daryl? Sa totoo lang, bago tinanong ni Daryl si Ziyan, hindi ito matiis ni Chester, ngunit matapos itong maingat na pag-isipan ito, gusto ni Daryl at ng kanyang mga sinalaigan na higit na ligawan at sampain ang higit na mahalaga, ang babaeng ito ay handang tumulong kay Daryl. Pinatunayan ang relasyon ay hindi ordinaryong, kaya hindi sinasadyang tretuhin si Ziyan bilang babae ni Daryl. Nakababatang kapatid narinig ito, ang walang malasakit na mukha ni Ziyan ay biglang nahihiya at nagalit, ang kanyang mga mata ay kumislap sa pamamaslang, at direkta niyang ikinandado si Chester. Ang taong ito ay isang messenger ng Pluto, naglakas loob na makipag-usap ng walang katuturan sa harap niya. Nang makita ang eksenang ito, napahiya si Daryl, at buong pasasalamat na ipinaliwanag kay Chester. Kapatid Chester, huwag kang magsalita ng walang kaparirikan, ito ang Panginoon ng Siyam na Langit, paano ako magiging kwalipikadong maging kanyang tao? Ang Nine Heavens Saint si Chester ay biglang natigilan, ano ang pinagmulan nito sa oras na ito, napansin ni Daryl ang hininga ni Chester, at laking gulat niya, kapatid Chester, bakit ka naging ganito? Malinaw na nakita ni Daryl na walang dugo ang mukha ni Chester at malamig ang kanyang buong katawan. Hindi may kumpara, ako hindi makaramdam ng bakas ng buhay, tulad ng isang patay na tao. Si Chester ay mukhang malungkot. Bilang messenger ng Pluto, hindi na siya buhay. Sa oras na ito, hindi mapigilan ni Ziya na magsalita. Ano nanginginig ang puso ni Daryl, nararamdaman lamang ang kanyang utak na humuhuni. Ang tao ay hindi isang buhay na tao, hoy. Sa oras na ito, nagbuntong hininga si Chester at dahan-dahang ipinaliwanag ang sitwasyon ng detalyado. Ang huling nabanggit, pangit na susunod ng ngiti, akala ko, gumawa ng isang messenger ng Hades? Madaling makagawa ng isang maliit na bagay walang nag-isip, Pluto ambisyoso, mas kakilakilabot kaysa sa pambungad na anggulo. Sinabi ni Chester pangit na tumingin kay Daryl at nagpatuloy, Daryl, nagkunwari akong sinabi kay Jack na palayain ang sekta ng Maine. Hindi ako bibitawan ni Pluto. Ang batang dragon mo ay makitungo sa mga sundalong Ming, ngunit hindi makitungo kay Pluto, kaya't iiwan mo akong mag-isa. Si Daryl naging nasa sabik at sumigaw, Brother Chester,
Ano ang bagay na walang kaparekan pinagsasabi mo kami ng tatlong kapatid na lalaki ay nakatira at mamatay ng sama-sama ko talagang hindi maaaring umalis ka nag-iisa. Daryl si Chester ay napaka-inilipat, ngunit siya pa rin sinabi sineseryoso. Hindi mo pa rin maintindihan na mayroon akong isang kontrata ng kaluluwa kay Pluto, at mahahanap niya ako anumang oras. Paano ka makakatulong na tahimik sandali si Daryl? Kabanata 2849, kung paano malutas ang kontrata ng kaluluwa. Pamilyar ako kay Yin at Yang Feng Shui, ngunit wala akong alam tungkol dito. Sa sandaling ito, dahan-daang sinabi ni Ziyan ang kontrata ng kaluluwa ni Pluto ay hindi malulutas. Kabilang sa aming 9 na araw na mga santo, si Wenxiang ang pinakamahusay sa mga ito, ngunit kailangan muna nating hanapin siya. Mahusay ngumiti si Daryl at mabilis na sinabi kung ganito ang kaso, hayaan mong samahan ka ni Brother Chester, upang hanapin ang iba pang 9 Heaven Saint. Kung mahahanap mo ang anak na babae ng Wenxiang, dapat mong hilingin sa kanya na tulungan iligtas si Brother Chester. Okay, nag-atubili si Ziyan, tumanggo at sumang-ayon. Maaari ko siyang kunin, ngunit huwag kalimutan ang tatlong bagay na iyon, hanggat ilalabas ko ito, kailangan mo itong gawin sa lalong madaling panahon. Oo naman, ngumiti si Daryl. Sinabi ay pangako mo ang magagandang bagay, bakit makakalimutan ng aking kapatid? Ikaw. Inapakan ni Ziyan ang kanyang mga paa ng hiya at galit. Si Daryl na ito ay talagang hindi seryoso. Sa lahat ng ito, pag-iisip ng pagsasamantala. Nang makita ang eksenang ito, umiling din si Chester at ngumiti ng mapait. Matapos ang 3 taon sa ganid at taksil na kaharian, hindi pa rin siya nagbabago. Kapag nakakita siya ng isang magandang babae, hindi siya seryoso. Sa oras na ito, sinabi ni Daryl kay Chester, kapatid Chester, sasamahan kita. Ngunit kinuha ni Natalie ang Raksha Army sa mainland at kailangan kong sumugod, kung hindi, natatakot ako na may mangyari. Okay, pumunta ka ng mabilis, huwag mag-alala tungkol sa akin sa ngayon. Si Chester ay mukhang solemn na at tumango. Naiintindihan ni Chester ang katwiran, at bagaman siya ay medyo nag-aatubili, alam din niya na ang mga gawain ng Min ay mas mahalaga. Di nagtagal, humiwalay si Daryl kina Chester at Ziyan, at nagmamadaling patungo sa North Continent. Sa sandaling ito, ang hangganan ng North Mainland. Sa ilang, nagpatuloy ang labanan. Sa ilalim ng pagkubkob ng mga puwersang koalisyon, ang mga mandirigma ng tribo ng Raksha ay isa-isang nahulog sa isang pool ng dugo, at ang lupa ay namantsahan ng pula. Ang dalawang panig ay labis na nakikipaglaban dito sa loob ng 2 araw at 2 gabi. Sa 2 araw na ito, ang libu-libong mga mandirigmang Raksha na pinamunuan ni Natalie, mula sa 10,000 sa simula, biglang bumagsak hanggang mas mababa sa 10,000. Kahit na ang mga Rakshas ay magaling makipaglaban at ang kanilang average na lakas ay mas malakas kaysa sa main continent, hindi pa rin nila ito matiis sa harap ng gayong pagkakaiba-iba sa labanan. Sa panig ng koalisyon, mayroong halos 600,000 katao, at nawala ang higit sa 100,000, naiwan lamang ang higit sa 400,000. Mayroong mas mababa sa 10,000 mga tao, at ang pakikipaglaban sa higit sa 400,000 na mga tao ay simpleng pagpindot sa mga bato ng mga maliliit na bato. Gayunpaman, sa pamumuno ni Natalie, ang mandirigmang Raksha na ito na mas mababa sa 10,000, ay nagpumilit pa rin. Alam ng mga mandirigmang ito sa kanilang mga puso na kung ang laban na ito ay nawala, ang tribo ng Raksha ay tuluyan ng matatapos. Sa kalagitnaan ng hangin, nakipaglaban si Natalie kay Tu Shengjia na may higit sa 100 general. Ang bawat isa sa mga general na ito ay umabot sa ika-5 yugto ng wawang, at ang lakas ng magkasamang pagsabog ay napakasindik. Sa kabilang panig, si Clarice ay napapaligiran din ng karamihan. Bang! Sa wakas, nakahanap ng pagkakataon si Tu Shengjia, at kumurap ang kanyang figure. Sinampal niya ng palad ang likod ni Natalie, at narinig na mapotla ang mukha ni Natalie, agad siyang nahulog mula sa kalangitan, nakahawak sa kanyang dibdib, at naglalabas ng dugo. Haha! Tumawa si Tu Shengjia at sinabi kay Natalie, ito ang lakas ni Queen Rakshasa, ngunit ganun lang. Hindi mo na kailangang magpumiglas pa sa sitwasyong ito, kaya mabilis na sumuko. Surrender. Natalie kinagat ang kanyang mga labi mahigpit, ang kanyang magandang mukha ay nagpakita ng pagkawalang takot. Kami ay Rakshas, ay sa halip mamatay kaysa sumuko.
Gusto ko sa halip mamatay kaysa sumuko lahat ng isang biglaang, ang mga nakapaligid na raksha mandirigma ay tumugon sa sabay-sabay, kahit na isa siya ay malubhang nasugatan, ngunit siya ay napakalakas. Haha, hindi ko talaga alam kung paano mag-angat. Walang hiya. Ang mukha ni Tu Shengjia ay nalungkot, pinilit ng kanyang panloob na puwersa, at sumugod siya kay Natalie dala ang kanyang mahabang kutsilyo. Ayokong saktan ang aking kamahalan na reyna. Sa sandaling ito, nakita ko ang isang magandang figura, nagulat at hinarangan sa harap ni Natalie. Si Clarice iyon. Kabanata 2850. Clarice, tumakas ka. Iwanan mo ako. Nanginginig si Natalie at nagmamadaling sumigaw. Sa pagkakataong ito, ang tribo ng Raksha ay kinubkob ng mga puwersang koalisyon. Ito ay ganap na kanyang sariling kasalanan at ang gastos ay pinasa ng kanyang sarili. Ngunit si Clarice ay iba. Nagkaroon siya ng mana ng kanyang ninuno na si Quaffo, at ito ang kinabukasan ng Raksha tribo bilang isang buo. Gayunpaman, si Clarice ay may isang matatag na mukha at walang balak na iwasan ito. Sinundan ng kanyang dalawang kapatid si Jack at pinagkanulo ang tribo ng Raksha. Hindi sila mapapatawad. Bilang isang nakababatang kapatid na babae, hindi nila siya mapigilan. Palaging nahihiya si Clarice sa tribo ng Raksha. Ngayon ang pagharang sa Taybak para sa reyna ay maaaring ituring bilang pagtubo sa mga kapatid. Isa pang darating upang mamatay, pagkatapos ay tutuperin kita. Pagkakita sa eksenang ito, ang mga mata ni Tu Shengjia ay puno ng kabaliwan, at sa parehong oras ay binilisan niya ang kanyang bilis, at ang mahabang kutsilyo ay tumusok patungo sa puso ni Clarice. Sa oras na ito, labis na nasasabik si Tu Shengjia. Hanggat pinatay niya ang Queen of Rakshasa, siya ay magiging bayani ng 9 States Continent, at siya ay magiging tanyag sa buong mundo. Pagkakita ng mahabang kutsilyo na palapit ng palapit, hindi nagtago si Clarice, at kasabay nito ay may ngiti sa labi. Sa totoo lang, sa lakas ni Clarice, napakahirap para sa Tu Shengjia na patayin siya, ngunit pagkatapos ng mabangis na labanan sa mahabang panahon, ang panloob na lakas ni Clarice ay halos maubos, at wala siyang kapangyarihan na labanan talaga. Sa kutsilyong ito, kahit na nais niyang magtago, hindi niya ito maiiwasan. Sa sandaling ito, nais ni Natalie na itulak si Clarice, ngunit huli na. Sa ilalim ng pagkabalisa, biglang namula ang mga bilog ng kanyang mata, bumuhos ang luha sa kanyang mga mata, siya ay desperado. Itigil mo na, tigilan mo na. Sa sandaling ito, isang malakas na dagandong ang nagmula sa malayo, malakas na tumunog sa buong mundo. Biglang, ang dalawang panig na nasa mabangis na labanan ay parehong yumangal ng yumangal na ito, nanginginig ang kanilang mga puso, hinahanap ang kanilang mga tinig. Bang! Isang sulyap lamang, maging ang mga mandirigma ng tribo ng Raksha o ang mga sundalo ng koalisyon, lahat sila ay natahimik. Tingnan lamang ang kalsada, sa di kalayuan, isang dragon ang nagmumula sa kalangitan. Bagaman ang dragon na ito ay 3 o 4 na metro lamang ang haba, ang katawan nito ay puno ng aura ng isang mabigat na hayop, ang mga mata nito ay parang kuryente, ang mga kaliskis ay nagniningning ng isang nakakatakot na ilaw. At sa likod ng dragon na ito, isang lalaki ang mayabang na tumayo na may malamig na ekspresyon. Si Daryl ito. Oo, bago lulukan ang kapangyarihan ng mga masasamang espiritu ng dalawang sundalo sa ilalim ng lupa, lumaki ang batang dragon ng sabay-sabay, at ang lakas nito ay medyo bumuti. Nakikita ang eksenang ito, kung si Natalie man o lahat na naruroon. Lahat sila ay tahimik, nakatingin kay Daryl, na bigla. Roar! Sa sandaling ito, dumating ang dragon na si Daryl ang rider, at binuka ng batang dragon ang kanyang bibig at naglabas muli ng isang malakas na ugong. Lumabas ang ugong. Sa buong ilang, ang mga kabayo ng dalawang hukbo at lahat ng mga kabayo ay isa-isang nanginig. Ang pinakamalakas na hayop, ganap na presyon ng dugo. Kapag lumabas ang dragon, ang lahat ng mga hayop sa mundo ay kailangang sumuko. Sa sandaling ito, ang madla ay tahimik, at halos isang karayom na nahulog ang maririnig ng malinaw. Dragon ito ay naging isang banal na dragon. Hindi ba ang kakaibang hayop ni Daryl ay kakaiba paano ito naging isang dragon? Tulad ng inaasahan, ito ang pinakamalakas na banal na hayop, ang hininga na ito ay masyadong malakas. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon ng katahimikan, hindi ko alam kung sino ang sumigaw, at sa maikling panahon, maraming talakayan sa madla.
Alam mo, ang dragon ay nawala sa siyam na mga lalawigan sa loob ng libu-libong taon, at karamihan sa mga nagtatanim ay nalaman lamang ang pagkakaroon ng shenlang mula sa alamat, ngunit hindi inaasahan na makikita nila ito gamit ang kanilang sariling mga mata sa panahon ng kanilang habang buhay. Ang lalong hindi nila inaasahan na sila ay si Daryl na nagmamay-ari ng Dragon Spirit Beast. Sa sandaling ito, huminga ng malalim si Daryl at tumingin sa paligid ng madla itigil ang lahat. Sa oras na ito ang Rakshasa Army ay pumasok sa mainland continent. Ito ay isang kumpletong hindi pagkakaunawaan. Mangyaring itigil ang iyong mga kamay bago lumala ang sitwasyon. Kapag sinabi ito, sinabi ni Daryl. Ang mga mata ni Daryl ay nahulog kay Natalie, at nang makita siyang namumutla at labis na mahina, naantig siya at nagalak.